Chavit Singson, suko sa pag-uugali ni Carlos Yulo. Yan po yung ating bibigyan ng komento, opinion, reaction sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na wag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating niyang babasahin at pupusuan. At palambing din po ng isa mga tagapanood, bisitahin po at suportahan din yung ating bagong channel, ang Insan Ruikis Reaction. Reaction video po ito para sa political issue. Muli po, ako ang inyong lingkod, Tagapanood TV, at isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Businessman Chavit Singson sumuko na sa tigas ng puso ni Carlos Yulo. Aminado na dismayado at nagsawa na siya sa ginagawa niyang pakiusap dito para makipag-ayos sa kanyang pamilya. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Mukhang pati nga ang businessman na si Chavit Singson ay tila sumuko na nga rin sa two-time gold medalist Carlos Yulo dahil sa tigas ng puso nito sa kanyang pamilya. Makailang beses na raw gumawa ng paraan si Chavit Singson upang pakisuyuan si Carlos Yulo na kausapin ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang magulang na si Angelica Yulo at Mark Andrew Yulo. Para sa dating gobernador ay ginawa niya na ang lahat ng kanyang makakaya para lang lumambot ang puso ni Carlos Yulo. Kahit nag-offer na siya ng 5 milyong piso para lang makipag-ayos siya ay talagang hindi pa rin ito umubra at pinairal pa rin ng binata ang kanyang galit na nararamdaman. Kaya naman ayon pa sa kanya ay suko na siya kay Carlos at ayaw niya nang makiusap pa dito para lang kausapin ito ang sariling pamilya niya. Mukhang kahit sinong tao daw ang makiusap kay Carlos ay mukhang malabo itong sumunod dahil mukhang nabulag na daw ito at nabingi dahil sa labis na pagmamahal Kat Chloe San Jose. Nagpahayag din ng pagkadismaya si Chavit kay Carlos dahil napakarami pa naman ang humahanga sa kanya. Umiidolo tapos ganyang ugali ang ipapakita niya sa publiko. Hindi daw malabo na baka masayang lang ang kanyang kasikatan dahil sa kanyang maling pananaw sa buhay. Wala naman daw masama sa ginawa ng kanyang magulang at sinabi naman sa kanya kung saan nito ginastos ang pera at ito ay sa kanyang bahay sa Cavite. Dahil nga natatakot siyang umuwi sa kasulukuyang tinutuluyan nila sa Maynila, kaya naman nag-fully paid ang kanyang ina sa magiging bahay sana ni Carlos sa Cavite. Ngunit hindi naman daw ito pinakinggan ni Carlos, bagkus ay inakusahan pa siyang magnanakaw. Masakit man daw para kay Chavit sa ginawang pag-aakusa ni Carlos sa kanyang ina, ay wala na daw siyang magagawa kung ayaw talaga nitong makipag-ayos. Siguro baka hindi pa daw ito ready na makausap ang kanyang magulang, kaya ayaw niya pa dito na makipagkasundo. Siguro pabayaan na lang muna daw si Carlos at baka dito na siya masaya sa kanyang buhay ngayon, kasama si Chloe San Jose. Kasi kahit sinong matataas na tao pa daw ang kahit mag-offer kay Carlos ng milyon-milyon para lang makipag-ayos sa kanyang magulang ay mukhang hindi na uubra. Dahil na rin hindi na kailangan ni Carlos yan dahil marami na siyang pera. Samantala, ayon naman sa mga netizens hanggat kasama niya si Chloe San Jose ay malabo talagang magkaayos ang pamilya Yulo. Lalo na't si Chloe San Jose ang malaking tinik ni Angelica Yulo at Mark Andrew Yulo para sa kanilang anak na si Carlos. Real talk po yun mga tagapanood, no? Hanggat nandiyan po si Chloe San Jose na mamagitan at hindi po tumitigil sa pakikialam sa buhay ni Carlos Yulo, ay hindi po magkakaayos yung nanay ni Carlos Yulo at si mismong si Carlos po, mga tagapanood. Nakita po natin si Chavit Singson, napakatigas na lalaki niyan, napakamaya impluwensya. Pero tiklop at sumuko po siya kay Carlos Yulo. Ganun po katigas si Carlos Yulo ngayon. Ang tingin ko po dito mga tagapanood, hindi po siya matigas eh. Kumbaga, manipulation, manipula na po ng husto si Carlos Yulo. Iba po yung naipasok at naisaksak sa pag-iisip niya about sa ginawa ng nanay niya. Kasi po kahit anong gawing paintindi sa kanya na yung pera ginamit investment para sa kanya din po, para sa sarili niya, nakasung sakaling mawawala siya sa kasikatan o sa pagji-gymnast, meron po siyang naipundar na. Kahit anong gawin po paliwanag siya, hindi po tinatanggap ni Carlos Yulo yun dahil ang tingin niya po talaga ninakawan siya nung kanyang ina. Well, saan po ba nagsimula yan? Sino po ba ang nagdikdik sa kaisipan niya na ganun po yung ginawa ng nanay niya sa kanya? 'Di ba? Kahit po ipakita sa kanyang ebidensya na hindi kita ninakawan, ito yung pinagdala ng pera, pero hindi po siya naniniwala. Ibig sabihin, ganun na po talaga na namanipula
yung pag-iisip niya about doon sa sinasabi patungkol po sa ginawa ng nanay niya sa kanya. Well, ang makakapag-ayos na lang po kay Carlos Yulo is mismong sarili niya po kapag na-realize niya yung katotohanan talaga. Well, kung kailan at saan, paano, siya lang po ang makakasagot niyan. Siyempre po, ipapahintulot po yan ng poong may kapal sa darating na panahon. So yun lang po mga tagapanood, no? Nagustuhan niyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating nang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.